Ang pangunahing grupo ang nagplano upang maaresto si dating Pangulong Duterte. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, di na natin kailangan ng kaaway. Tungkol sa kung sino nga ba talaga ang pangunahing grupo ang nagplano upang maaresto si dating Pangulong Duterte at maipadala sa The Hague. At dito ay inamin ni Remulla na ang core group ay binubuo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Defense Secretary Gilberto Teodoro, National Security Advisor Eduardo Año at siya. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Teodoro was there, Secretary Año was there too, and the President and I. So hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Ani Remulla, hindi ka umano maaaring magplano ng isang operasyon tulad nito at magsasangkot ng napakaraming tao. Sinabi ni Remulla na naging mahirap umano para kay Año dahil siya ay dating bata ni Duterte o dating miyembro ng gabinete ni Duterte. At sa tingin ni Remulla ay may nararamdaman pa rin umano si Año na pagmamahal sa kanyang boss. Kaya't marami ang tila hindi makapaniwala na gagawin itong ni Año sa dating Pangulo. He still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. Si Año ay dati nang nagsilbi kung saan itinalaga ito ni dating Pangulong Duterte bilang Interior Secretary noong Duterte administration. Idinagdag din ni Remulla na si Eduardo Aña ang nagbabahagi sa grupo ng lahat ng intelligence information na kanyang nakakalap hingil kay Duterte, kabilang ang kanyang pag-alis at pag-uwi sa bansa mula sa kanyang paglalakbay sa Hong Kong kamakailan. Reliable Aña ang mga impormasyong nakalap at ibinabahagi ni Año tungkol kay Duterte. Base sa mga sources ni Remulla, sinabi ni Remulla na pinipigilan umano ng mga lawyer at sinasabihan si Duterte na manatili lang muna sa Hong Kong or China. Ngunit ang mga anak ni Duterte ay gustong umuwi ang kanilang ama, kaya tinuloy ang pag-uwi at doon na hinuli si dating Pangulong Duterte noong March 11 at ipinadala sa The Hague sa parehong araw upang harapin ang mga kaso na isinampalaban sa kanya sa harap ng International Criminal Court. The information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there anything you can share? The conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. So the core team is the President, yourself, Secretary Año, Secretary Teodoro, and The President. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be that way. Sa pagharap sa ICC pre-trial ay mag-isa lang si Medialdea na hinarap ang mga judge upang sumagot at makapagpahayag ng kanilang side. At dito ay binasa ng judge ang kaso para kay dating Pangulong Duterte. 7 March 2025, Pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute as follows. May ilang hiling din si Salvador Medialdea, ngunit tinanggihan ito ng ICC. Nagtagal lamang ng 26 na minuto ang pre-trial at ang masaklap dito ay September 22 pa uli ang susunod na pagdinig. 6 na buwan pa ang hihintayin mga kabayan. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Birth month, day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Merci beaucoup. Si General Torre,
nakatikim din ng mura. Oh. Di ho ba? Pero parang wala lang siya narinig. Ganon. Tinawanan niya lang. Because Sabi there was, niya, kumapal din yung mukha niya sa ganun eh. So, okay na siya. so sabi nga niya, what was he saying during that time nung dadalhin na po sana ang Pangulo doon sa aeroplano? There's an easy way or a hard way? Yun pong sinabi niya, hindi ho ba? And the easy way would have been sumama kayo. Sumama kayo. And the hard way would have been, Drag him out. we'll drag you out. Si dating Pangulo, malakas ang dating niya eh. Malakas ang aura niya eh. Tignan ka lang niya, matatakot ka na eh. Pero banda doon siya, parang nasa tindahan lang. Nakipagkwentuhan, nakaupo doon, kakain, higa. Wala siya minumura. Wala. If you see all the tips, wala siya minumura kahit He isang never, tao. no? He didn't Wala. cuss.